Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Nelson? Ay, masaya Miyerkules dyan. Last Wednesday na po ito ng Pebrero. At ilang araw na lang ay katapusan na po. Ha? Ng mundo. ng Pebrero. Marso na sa Sabado. Ayun. Ay, hindi. Marso na sa Linggo. Ayun. March 1, Sunday. 1. Yes. Oh. Kaya ganun talaga. Ano ha? Pero sabi mo nga, marami pa rin humahabol ng mga maiinit na issue. Nelson, ano ha? Naman. Oho. At sa araw na ito, tuloy ang maiinit na issue Oy! na sinimulan ng 18 Marines kahapon. Aba, oo nga eh, no? Pero marami daw, no? Marami ng kumibo, pero marami din daw tahimik na tahimik. Oo nga. Oo, hindi kasi kahapon makakibo. naman, hindi pa dinitalye, di ba? Yun na nga. Hindi pa natin idinitalye kung ano nga ba yung laman ng affidavit na yon. Oo. Ito ba yung nadala na sa ombudsman? Hindi pa rin. Sana, Wala inaasahan pa natin yata, na, ano? padala na. Oo. Kasi yung press con kahapon sa Club Pilipino, San Juan, mga isang oras lang, nasa ombudsman na yun eh. Sa bagay, malapit lang. Lapit-lapit lang naman yan. Oo. Yun. Nasa ba yung kopya natin? Dapat meron tayo ulit. Oo nga eh. Hindi, yung akin kasi na isuksok ko doon sa ano, binabasa ko kagahapon eh. Yun nga, isa Oo. iniwan ko rito, nawala eh. Ganon. Hindi, mahalaga yung affidavit na yun. Kasi, well, bagamat wala pang mga pirma, at saka wala pa atang notaryo doon sa may huling pahina, yung jurat. Ibig sabihin, hindi wala. pa official yun. Hindi pa kahapon, ha? Oo. Well, kung kumpirmahin natin kay Attorney Levy Baligod kung ano na mga ginawa niyang hakbang, mga hakbanging legal, pagkatapos ng kanilang press conference kahapon. Kanina dyan, nagpa-press con din si Senador Amy Marcos eh. Ganon? Ang kanya naman panawagan dito sa mga lumantad na mga dating sundalo, Oo. kung yan talagang totoo na paninindigan ninyo, Oo. di harapin nyo sa isang Yun. formal na investigasyon. Naghain ata kahit, ng, no? kahit sa Senado. Oo. Resolusyon. Yes. No? At ito ay magkakaroon ng malalimang investigasyon. Kasi hanggang wala yan, Nelson, Mananatiling yan. chismis pa lang po yan. Papel lang, di ba? Yes. Oo. Bagamat alam mo na sa social media ngayon, kapag ka nasanggit ka dyan, parang guilty na kaagad. Ayun yun, nga. Yun in nga fairness, in fairness po. Hindi natin namang Sa minamaliit. magkabilang panig yan. Yes. Oo. Hindi natin binabaliwala ang statement ng 18 Marines. Pero hindi din naman natin sinasabi na yun na nga ang buong katotohanan na yung kanilang mga sinabi. Oo. Di ba? At saka dapat itama natin dyan, ha? Kasi sabi ng Philippine Navy, dalawa daw dun sa humarap kahapon ay hindi naman naging miyembro ng Philippine Marines. Yun na nga. Tama naman. At marami pa nga doon, disgruntled Oo. officers eh. Hindi, tama naman hindi miyembro yung dalawa. Oo. Dahil yung dalawa doon, nandun na rin po sa sinumpaang salaysay eh. Ang isa doon ay Philippine Army. Okay. Yan. At yung isa naman ay reservist. Yun ang Philippine Army din. Ayun. So talagang totoo yun, dalawa. Nasa statement. Oo. Kasi ang naging konotasyon lang, 18 Marines. Laging gano'n. Laging diba? 18 Marines. Kaya naglabas sa statement ng Navy, tinignan namin, hindi naman, niloloko niyo ang taong bayan. Hindi naman po. In fairness dun sa sinumpang salaysay, bungad na bungad pa lang, ipinakilala na kung sino yung Enlisted personnel ng Philippine Marines. ng Philippine Marine Corps Yan. at sino ang nasa Philippine Army. Oo. So meron talagang dalawa. Meron talagang dalawa. Oo. So, doon daw so labing anim. Sino daw sa 16 ang disgruntled? Kasi meron din daw doon mga disgruntled, meron daw mga pending cases daw pala eh. Ma-dismiss. Mga dismissed daw, natanggal sa Philippine Marines. Pero ano man naman yan sabihin na natin, for the sake of argument, na may mga natanggal nga, it's, hindi yun ang usapan dito eh. Bagay, tama Kasi ka dyan. halimbawa natanggal ka sa pagkasundalo, Oo.
Ibig ba sabihin, hindi ka pwede magtrabaho bilang security guard? Eh, ganun nga ang nangyari. Ano? Ganun ang nangyari. Yes. Dahil yun nga yung kanilang talent, yun ang kanilang skill, doon ho sila napunta sa pagbibigyan ng seguridad. At ibig bang sabihin, lahat ng mangyayari sa'yo, dahil ikaw ay natanggal na sundalo, ay hindi na totoo? Ayun naman, hindi... Kasi usually may happy yan eh. Ba yung, sino ba ang pinaka-happy na? Yung tube? Yun ba yung, no, yung pinaka, parang pinaka-senior sa kanila? Wala namang binanggit. Walang binanggit. Ano? Pero parang siya ang, doon sa salaysay, siya ang may pinakamaraming pahayag, eh, no? Siya ang pinakamaraming karanasan. Ano yung Master Sergeant Tube? T-U-B-E. Yun ba yun? Belnard Tube. Akala ko nga tube kahapon. Tube. Pero tubido pala ang pagkakabigkas nun. Ano, ha? Parang siya, kasi para siya atang 2 taon halos na naka-assign kay Kong Saldico. At alam mo na, seniority, kapag kami mga bagong ganyan, yun ang pinaka-senior. Ano ha? O yun. Pero para wala namang chief security, consultant ba tawag doon, advisor. Si Gutesa, di ba, nung siya'y pinasok doon, ni-recruit siya, parang security security advisor ni Kong Saldico. Pero yun nga sinabi, 2 buwan lamang po siya, higit na mas tumagal at mas nauna itong grupo ng 18 na son. Yan. At ngayon, ano pa ang kanilang dinagdag? Doon sa mga nabanggit pala, ngayon ay mukhang isa-isang sumasagot, Nelson. Ang mga miyembro ng Kamara de Representantes sinasabi, wala akong tinanggap dyan. Wala akong nakuha ni isang maleta. Pero bago natin tingnan yung kanilang mga statement, ano ba yung naging pahayag ng mga yung mga witness, ha? Yung mga lumutang kahapon. Yung 18. Ano bang kanilang sinabi? Dito po sa kanilang affidavit na hindi pa natin alam kung ito ay nasumpaan na nila dyan, ay binabanggit nila dito, napakadetalyado, ha? Mula doon sa kanilang pagtatrabaho, kung gano'n na sila katagal, at pati na yung mga iba't ibang mga individual na nakakasalamuhan nila doon, pati dyan yung sino yung kanilang mga amo ha? Yung sinasabi ng pinaka-hepe. Eto, binanggit nila rito Nakalagay ba dyan? Sa, ano bang, paragraph 8. Ayan, sabi dito, si Colonel William Guillermo Dominguez, Army retired, Police Major Ernest Hermelo Dichoso Jr., Police Captain Alvin Nugid, si Active Police Master Sergeant Johnny Calleja, at Honesto Bong Cruz, ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty detail namin. Yun ang may mga opisyal para silang kasama. Kaya duty, ha? Kung sino ang naka-duty kay Saldico, ay sila ang kadalasan na nauutusan na mag-escort sa mga executive assistant niya sa pagdi-deliver ng pera. Ibig sabihin, hindi lang sila basta luwantad dito dyan. Sinabi pa nila kung sino yung mga nag-i-schedule. Yes. Kasi usually, hindi tama yun. Supervisor. Yun ang ina-expect natin talaga dyan. May opisyal, siyempre, may ba yan, duty, off-duty. Palitan yan Meron, sabi ko, may pinaka-senior. So tama pala, sinasabi mo nga, nalaktawan ko siguro kagabi yan, na may mga officers pala na nag-a-assign ko sino. Ikaw, duty ka ganito, Ikaw, tagahatid ka ng basura. Ito pa lang yung mga napag-uutusan. Yan. Hindi naman natin alam kung magsasalita rin yung mga nag-i-schedule na ito, di ba? Kung yung mga opisyal na yan, Halos araw-araw ang pagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao. At dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado, ay nagkwekwento din sa amin ang mga executive assistant ni Saldico. Kung saan, kanino, at minsan ay kung magkano ang ihahatid na pera. So, ibig sabihin, hindi naman silang 18 ay sabay-sabay na nagdi-deliver. Hindi. Per schedule nga. Pero meron daw silang chat group Chat group. Yes. Tapos, di ba, boss, dadala ko na po kay Juan de la Cruz. Picturean mo na para katibayan. Ang ginagawa nila dyan, yung chat group na yun, di ba, meron ba sila lahat? Yung 18 at yung iba pa, may isang chat group yun. Pero pagka nag-uutos, hindi dun sa mismong chat group, kundi dun sa
kung sino lang pinag-uutusan. Ayun, may Pero private, ang ginagawa nila, ini-screenshot nila yung para tas nilalagay dun sa group para makita nila kung ano nangyayari. Makita din nila. Oo, kasi hindi naman nila alam na kung saan galing yung pera, kung Tama. yung ba ay galing sa masama, di ba? Oo. Pero nung umpisa daw kasi, akala nila, hindi wala silang kamalay-malay kasi alam na, negosyante si Congressman Saldico. Operations, di ba? Operations sa kanila. Kaya dun daw, nung pumutok daw yung, may naikwento rin kahapon yung pumutok daw yung usapin ng flood control. Oo. Doon nila na, doon pala nanggaling yung Nagkaroon na sila ng dinideliver natin. lalo na siguro nung nagsalita si Si Orly Gutesa. Orly Gutesa. Oo. Yun, isa pa yun. Eto, nabanggitin yung mga address dyan eh. Ha? Meron, specific Oo. Eto, meron isa sa Forge Park, yung townhouse dyan. Sa may Polo Club. Yung sa McKinley Road, ito yung kay Speaker, di ba? Sinasabi. Yun ba yun, yung under construction daw? Yung Under number renovation? 42. Yung sa Nara Street, South Forbes naman to. 41, yan ata yung kay Pangulong Bongbong daw. Number 14. 14 ba, 41? Meron pang 41, iba iba pa yung 41. Number 30, Tamarind Street. Oho. Ito yata yung under, yung Tamarind. Yung Tamarind. Oo. Oho. Tapos may number 41, Nara Street. Ibig sabihin doon sa South Forbes, dalawa, isang number 14, isang number 41. Diba? Meron pa sa Green Hills, San Juan, Ganon. sa Midas Hotel. Ayun. At office mismo ni Saldico sa House of Representatives. Ang napansin ko lang dito, wala dito yung binanggit ni Saldico na hanggang dyan sa Aguado. Meron dyan. Pag meron nabasa din mo, dito? may kasama mo Sa dyan. bandang baba May pa? gatid din sila ng pera sa Aguado. At saka yung doon sa may Paway. Gamit pa nga yung aeroplano. Ganun ba? Meron din yan. Kasi 31 pages ata yung sinumpaang salaysay na lang yan. With pictures. Ang isa sa pinakamatindi dyan, yung kay kay kung Stella Kimbo, totoo kaya yun? Isa ba yun o kasambahay? Parang Ay, nasa picture? kasi naka-face mask. Mamaya, Hindi ko isa-isa natin. Oo. Ang bahagi pa dito, ang sabi nila, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa Ayun, yung corroboration nila. na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pagdideliver ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan, eto na, Yan, may pictures nga na nagsimula pinakita. na, ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagdideliver ng pera. Ayun, larawan, kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Isinama rito, ayun, nakangiti eh. Smile sila. Tapos, larawan ng mga maleta, pera, kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Ayun, sa bandang parang hotel ito eh. Yung anong tawag doon sa ginagamit ng mga bellboy? Na Yung lalagyan trolley. ng- Yung Ay, trolley. Oo, trolley. Andun yung mga maleta. Oo. Ayun. Napanood din namin ang mga naisiwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media at pinatotohanan namin ang kanyang mga sinabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayan po, yung picture ni si Gutesa pala yan. Oo. Yung mga picture pa lang ito ay nandun sa kanilang mga kasamahan. So allegedly, pera ang laman ito. Kasi mahirap mo naman sabihin, pera nga, baka may gamit. Mayroon pang karton ng biskwit ata yun, no? Doon sa nagsasabi na ito ay AI, naku, madali naman yung makita kung totoo May nagsasabi bang AI daw yung mga pictures na yan? Meron. Talaga, no? Kasi, kung ito ay nasa cellphone, makikita mo yung details, di ba? Alam mo, mag-iimbestiga na, makikita mo, kahit yan ipinail mo sined mo sa Telegram, o sined mo sa ibang, Okay. lalabas ang detail niyan kung saan kinuha, may gano'n, madidetect. May details sa mga digital photos may makikita mo yan. Kaya kung ginawa mo yung AI yan, lalabas siya, walang date, walang detalye. Kasi ginawa mo lang ng AI Ito. Ayun, sige, kasama din si Orly Gutesa. Yan. Sino yung nasa harap? Ang ganda ng ang kutis, ha? Hindi nabanggit. Pero isa yan nandun sana... Yan ba isa yan ata si Lubi, eh. Parang Tube. Tube, oo. Tube. Tube, oo. Maynard Tube. Okay. Oo. Si Belnard Tube. Ayan. Bernard. Belnard.
Tapos binanggit na rito yung tungkol sa ICC operations, Jen. Yun daw nautusan naman sila na magpalit ng peso to dollar. Oo. Yun naman. Na 56 million pesos Oho. bawat maleta. So, katumbas ng 2 million. 2 million na US dollar. At may mga picture sila ng ano, Ayan, no? Nung mga ICC. Yung mga tawag nila yan, foreigners eh. Foreigners kasi hindi nila kilala. Hindi nila alam. Sabi nila foreigners. Nitong nakaraan na lang nang nakita nila sa ICC, ito nga yung mga taong nandoon. Ayan, no? Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati. Citadines ba basa doon? Hindi ko alam yan eh. Yung hotel na hotel. Citadel sa ata yan. Citadines. Gano'n. Oo. 2 weeks doon. At sila din na nag-provide ng security. Sila din pala eh. Kasi nga in charge ata si Senador Trillanes saka si Congressman Saldico dito sa mga ICC investigators na ito. Yun ang kanilang binabanggit do sa sa affidavit. Yung isa sa pala sa nakilala nila ngayon, si Chantal, no? Chantal Daniels. Daniels. Nakita nila doon sa hearing. Nasa hearing. Pakita mo yung picture sa hearing. Ngayon, no? Ayan, si Chantal, di ba? Yun daw yung pinaka-ICC team leader. Tapos nakita, nakaupo sa prosecution. Ayan, no? Siya ba yan? Oo. Team leader pa pala. Team leader ng ICC investigators. Ayun. Sila pala yung pumunta rito. At meron Pero pa wala namang sinabing sila ay na binigyan ng pera. Sinabi lang, walang direkta in-accommodate. In-accommodate. Ibig sabihin yung gastos lahat. Yes. Parang sila ang nag-sponsor. Tapos, yun daw mga iniimbestigahan ay kung sino lang ang dalhin sa kanila. Yes. Yun. Hindi talaga, parang mangangalap lang talaga ng mga salaysay. Salaysay na against Duterte daw talaga. Ayun. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tube ang contact number ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Ayun. Alam mo, mahirap pong enuhin ito, Jen, ha? Kung ito ay... Well, kasi yung detalye nito, mahirap gawing kung i-inventuhin mo lang. Gagawa ka lang ng istorya? Well, kasi tama halimbawa ka rin. ito, makikita mo naman sa mga logbook doon sa hotel eh. Kung meron, di ba? O kaya doon sa mga CCTV camera, kung na-preserve nila. Pati yung mga picture na yan. At saka, alam mo naman ng Marines, hindi yan more on kwento. Alam mo, combatant yan, Sa lahat ng sangay ng AFP, yung Marines, hindi mo pwedeng diktahan eh. Kung anong gusto mo sa kanila. Well, sumusunod sila sa mga officers nila. Pero yung tagalabas, mahirapan mong diktahan yung tauhan ng Philippine Marines. Eto, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024. Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati, 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak ni Bernard Tube, pinapakontak kay Bernard, ni Sunny Trillanes. Eto, tapos may mga pangalan eh. Kung sino yung mga kinokontak eh. Si Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, yung pare na si Flavi Villanueva dyan. Ito yung mga against Duterte nga yan. Police Colonel Santi Mendoza, Jeffrey Latayada, at Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay Kalinga ni paring Flavi. Para makausap ang pamilya ng mga biktima di umano ng EGK at sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayun, at may mga picture nga po ayun, makikita natin. At mahaba pa ang kwentong ito. Pati sa bahay ni Secretary Boying, si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air
na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating Secretary Boying Remulla. Bel Air, Makati? Oo. Okay. Kasama rin si General Nick Torre. Oho. Alam mo na interview si General Torre kahanina sa Malacanang. Okay, Hindi sinabi niya, hindi na niya sasagutin ito dahil unang-una, hindi naman formal. Yung affidavit. Bagay, kasi based on kumbaga, kwento pa lang naman yan, Oho. At saka kung doon siya'y kinausap, bilang ako nakitang mali doon, At kung siya naman ay kinausap si Secretary Boying Remulla na siya ay dating DOJ Secretary, part lang siguro ng kanilang protocol yun, investigation. Di ba? Kaya pinag-usapan yata dito kung paano arestuhin Ganun ba yan? Yung, ano ba yan? Yung effort na ba yan? Group effort na ba yan? Andito na sila. Kung paano na, Andito na sila. i-implement. Ang sinasabi lang ata dyan, meron silang monitoring group sa isang hotel bago hanggang sa matapos ang pag-aresto kay Digong, nakamonitor daw sila. Doon sa isang hotel sa Maydas ba? Basta isang hotel. Doon sa kanilang testimonya. Mano po ito, kung babasahin mo masyadong detalyado. Pati yung mga foreign daily duty detail. Ang ibig sabihin nito, schedule dyan ng mga magbabantay doon sa mga... kasi part ng kanilang assignment talaga yun. Ayan, October 18, 19, 20. Araw-araw may driver, security, may... Napakahirap anuhin ito. Kung gagawin mo lang, di ba? Tingnan natin. Alamin natin, Nelson. Sabi nga natin, ang lahat ng ito ay hanggat hindi na po formalize, tama yung gagawin niya. Walang value. Ni Senadora Amy ay nagpatawag na po, naghahaya na siya ng isang resolusyon para maimbestigahan itong pangyayaring ito. At doon naman daw, sa Senado ay may dokumento, maitatala po nila ang mga anumang sasabihin. Hindi ko lang alam kung ano pa mga ahensya ng pamahalaan ang magkakaroon din ng masusing investigasyon ukol sa bagay na ito. Kasi sangkot dyan ay mga public officials. Mabigat ito. Di ba? Kung sasabit sa ombudsman, sabihin mag-iimbestiga ba ang ombudsman? Dapat lang. Di ba? Kasi mabigat na ang aligasyon. Ang ethics committee ba ng Kamara ay mag-iimbestiga rin kasi maraming mga mambabatas na nabanggit dyan. Ayun nga. Ang Senado. Hindi lang diba? Pati ang COMELEC, chairman dyan Nabanggit pati si chairman. Matindi. Abangan natin. At mamaya, yung sino-sino yung mga napagdeliberan at anong kanilang reaksyon, Ayan, tama. Meron ako. Kinuha natin ito. Isa-isa mga reaksyon ng mga, lalo yung mga representante. Sabi, namangha ako. May mga ganun totoo ba yun? Nagulat ako. Wala nga akong maleta sa bahay Ganon? Shock! Sabi ganun. Agash! Sabi na siya, agash! Mamaya. Ano yan? Mahabang kwentuhan po ito, Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Sapagkat magre-relax tayo dyan, Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Kayo po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drewry Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades.
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold. Yan po, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. I-download nyo na ang Pure Gold mobile app. Ayan. So, tuloy tayo sa ating talakayan. Ito na, Nelson. Ano? Yung mga reaksyon ng mga miyembro ng Kamara de Representante na nabanggit. Teka muna. Babanggitin muna natin. Kung sino-sino. Para Sige, may konteksto. Baka nag-react agad sila. Hindi ka naman pala kasama. Hindi mo kayo kasama. Sino-sino ba? Dito kasi, Jen, binabanggit lahat ng mga delivery. Ha? Oo. Mula dun sa social media, troll farm operation, mga media, at mga mambabatas. Okay. Eto na ang kwentong marami-rami at mahaba-haba. Ha? Marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera. Oo. Nakasilid sa expandable envelope, paper bag o maleta. Ngunit, hindi namin alam mga pangalan. Kasi naman iba daw doon, hindi naman nila kilala. Nakikilala nga lang daw nila pagka marap sa TIC. Ano pala yun? Natin. Pero pamilyar ang kanilang mga muka. Ganoon naman. Lalo na kung ikaw security guard, kung ikaw ay security personnel. Isa sa skill dapat. Siyempre, tatandaan mo, nakikita mo yung mga kasi pag nagkaroon ng ito yung maali-aligid, di ba? Bagamat hindi mo alam ang pangalan. Mabilis yung mo. Yes. Tsaka yung pakiramdam, di ba? Oo. Yung instinct niya. Oo. Eto na. Naku po. Sasama pa ba natin itong mga senador? Doon mo tayo sa kamera kasi sila lang muna nag-react. Wala pa. Wala pang ano. Nagulat ako sa mga senador. Dito muna tayo sa mga congressman. Nautusan kami mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressman at congresswoman. Naalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin silang nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Ayun. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. Ibig sabihin, mismong sa bahay ng mga ito. Yes. Bukod sa bahay, sa House of Representatives. At yung iba ay kinuha nila sa Polo Club Townhouse sa Palms Park. Kaya meron dyan iba, HOR tsaka Townhouse. Pumupunta doon para i-kolekta. Sino ba ang mga yan? Huwag muna natin i-judge. Ito'y base lang po sa kanilang pahayag. At totoo, babasahin natin mamaya reactions nila. Para parehas. Ito lang po yung nakasulat dito. Hindi dahil sa nandito, totoo nga yung sinasabi. Nangunguna po sa listahan, alphabetical ba ito? Ba't nila inuna ito? Alphabetical po. Abante, Benny. Ba? Benny Abante, di Antiporda. Dinilibiran sa House of Representatives at sa Townhouse. Okay. Yun. Tapos, yung letter B, Jen, napansin ko parang
Baka nagbago isip. Hindi ho namin kilala eh. Kaya tinarahan. May tara. May tara, oh. Next, Letter number 3. Letter C. Ajong. Sia Alonto Ajong. HOR sa House. Sa Kamara ni binigay. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jose Alvarez. Yung ba'y Pipito, Palawan? Pipito. Jose Pipito Alvarez. Jose, Jojo Ang. Yung Congressman sa Jojo Town Ang. House. Julien Baronda sa Town House. Ace Barbers sa Town House. Ching Bernos sa Kamara. Arlene Brosas, 2 sa Kamara at sa Town House. Franz Castro sa Town House at sa House of Representatives. Joel Chua sa Kamara. Manix Dalipe sa HOR. Leila de Lima pati ba naman sa Town House. Dan Fernandez, HOR at Town House. Janet Garin, HOR at Town House. Dong Gonzales sa Town House. J. Kong Hun, HOR sa Town House. Jervin Luistro, HOR. Raul Manuel, HOR, Town House. Sandro Marcos, Sports Park. Paulo Ortega, HOR. Joseph Paduano. Ito matindi. HOR at Town House. Ito pala yung isa mas matindi. Stella Kimbo. HOR, Town House, at Residence. 3 beses, Dinadala sa iba-ibang pagkakataon siguro. Martin Romualdez, Town House and Residence. JJ Suarez, HOR at Town House. Erwin Tulfo, hindi yung senador. Di ba ito? Siguro noong time na yun, mababata, sa Kamara pa siya. 2024, oo nga. Diba? Tama. Nasa Erwin Kamara Tulfo, Representante pa siya Green that time. Hills Village at HOR. Ayan. Bago mo ituloy. Bago natin ituloy. Ito, makakapanayam natin ang abogado po na nagsama ng 18 Marines. Wag daw puro Hindi lahat Marines. Mayroon daw 2 hindi pala Marines. Doon sa 18 kahapon, Attorney Levy Baligod, Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nanonood sa inyong programa. Kamusta na po kayo, Attorney? Okay lang po. Maganda ngayon at holiday at nakakapagpahinga. Ayun, buti kayo, nakapagpahinga na kayo. Kami pumapasok. Anyway, mula po kahapon, Attorney, ano na po mga gawang legal ang naging aksyon ninyo doon po sa affidavit ng 18? Bukas po ay itatransmit natin sa Office of the Ombudsman yung kanilang affidavit at sana ay investigahan ng Office of the Ombudsman ito para kung meron silang nakitang krimen ay isampa nila ang dapat maisampa sa Sandigan Bayan. Bakit po sa Ombudsman, Attorney? Dahil po ang involved dito ay mga government officials at ang merong primary jurisdiction na mag-investiga sa kanila ay ang Office of the Ombudsman. Ayun, Pero teka lang, bago ko lang ituloy sa punto na yan, ito daw pong mga tauhan na ito ng uniform personnel. Sabi daw po ay mga disgruntled at ang iba naman daw po ay mga dismissed officer ng Marines. Attorney, ano po reaksyon ninyo doon? Hindi ko po alam kung yung 16 na ito disgruntled o discharged, no? Dahil yung iba dyan ay retirado. Although meron akong isa na dishonorably discharged ito dahil noong nasa United Nations sa peacekeeping force siya as part of the Philippine contingent ay inutusan siya ng kanyang opisyal na magdala ng pagkain sa quarters ng opisyal niya. Opo. At nung dumaan siya sa isang sentry, no, yung parang guardhouse, ay binuksan ang kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain, ay inireklamo siya nung pagnanakaw ng pagkain. Pinauwi siya sa Pilipinas at dito dininig sa Armed Forces yung kanyang kaso
at kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. At wala man lang pagtatanggol na ginawa yung kanyang opisyal, na kung sinabi sana ng opisyal na siya ang nag-utos para magdala ng pagkain sa quarters niya, itong sundalo ay hindi sana na-discharge ito. Pero ganun yung masakit na nangyari sa kanya. Batay sa pagkakaalam nyo, paano sila napunta kay Congressman Saldico at paano yung pagiging employee po nila, attorney? Matagal na po kasi silang trabahante ni Saldico eh. Meron ng 9 na taon na nagtatrabaho kay Saldico. Merong 7, 5, 3 taon na rin na nagtatrabaho kay Saldico. Pero yun po in private capacity, hindi yung Opo. deployment ng armed forces. Hindi na po kasi hindi na nga sila kasapi sa AFP. Kaya ang sabi namin, mga dating sundalo ito at dating kasamahan ni Orly Gotesa na nagtrabaho kay Saldico. Sino po nagre-recruit sa kanila para, di ba siyempre may magre-recruit yan eh. Pasok kayo dito kay Kong Saldi para mag-security sa kanila. Paano po arrangement nun, attorney? Meron na kasing mga naunang mga kasamahan din nila sa Marines noon na nag-invite sa kanila na magtrabaho kay Saldico at nag-apply sila at natanggap naman. May mga official din kasi ng AFP noon na nagtatrabaho rin kay Saldico bilang security consultant. Kaya ang hinahanap din nila yung mga dating sundalo. Ayun, kasi nga naman, kumbaga magkakatrabaho sila. Nelson, ikaw naman. May nagsasabi po sa social media na ito daw mga picture na isinama dito sa affidavit. Ay mga AI generated daw po ito, attorney. Ay malalaman naman po yan sa investigasyon. Pwede namang ma-forensic later on ang telepono na ginamit sa pagkuha ng mga larawan na yan. Ayun nga, magkakaalaman naman. Ano po? Oo. Ito po bang ay kasi yung nakuha namin hindi pa nasumpaan na po ba ito ng mga Parang wala pa pong pirme, no? O tsaka hindi pa na notaryo. Oo nga po, hindi ko po alam kung saan nanggaling yung umiikot ngayon sa social media na di umano ay affidavit ng mga sundalo na ito. Dahil hindi po ako nagbigay kahit kanino. Dahil ang sinabi ko ay magbibigay lamang tayo sa mga kasamahan sa media pagkatapos na mai-refer po ito sa Office of the Ombudsman. Ayun. Pero yung hawak ko po ay pirmado at notaryado. So hindi pa pala official. Hindi pati official. Pero more or less, yung mga lumilitaw at lumalabas ay wala pa naman kayo nakita na hindi ito yung yung parang... Ang kumakaltas yun, 31 pages eh. Tama ba? Hindi ko kasi pinaghambing yung mga umiikot ngayon at saka yung hawak ko. Hindi ko po, I did not bother to compare them. Kaya po, paglabas na lang po ng affidavit nila. Pero nasulyapan ko yung ilang mga pahina at mukhang pa naman, pareho. Pero nagtataka ako kung saan po nanggaling yan, no? Hindi ko po alam talaga kung kanino nanggaling yan. Ayun. Pero Kaya maganda po na maganda na pwede namang imbestigahan ng PNP o NBI kung sino yung unang nagpalabas nung umiikot na affidavit ngayon. Kasi sa social media, no? Bagamat kahapon, may nakita ko na inilabas ninyo, hawak nyo yung sa TV na pinipicturan, yun lang po, ilang pages, di po ba? Oo, pwede po yun. Ang sabi po ni Senador Amy Marcos kanina ay kung talagang kayang panagutan, panindigan ng mga dating sundalo ang kanilang mga sinasabi, ay bakit hindi sila yung mga resolution dyan, pinapatawag na magsasagawa investigation? Parang wala pa. Resolution pa lamang. Wala pang committee na mag-iimbestigate. Ganun ba? Ano po ba ang ninyo masasabi dito, attorney?
Hindi ko po alam kung ano yung resolution ni Senator Amy. Wala po akong balita tungkol dyan. Parang gusto natin ipatawag sa Senado. Ibig sabihin, itong 18. kung handa ba silang humarap. Kung sabagay, naitanong nga kahapon. Sinagot naman nila na handa sila. Pero kayo po, attorney, ano ba ang usapan? Ang mga sundalo naman po ay nasabihan ko noon na pag lumabas ang kanilang affidavit ay maaari silang ipatawag ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-imbestiga nito. At sabi naman nila ay handa naman silang panindigan yung kanilang mga isinalaysay. Opo. Teka lang, curious lang ako, attorney. Personal question po. Paano kayo na-involve dito? Alam niyo po ay lahat naman ng Pilipino dapat ay maging handa at tumulong para mahanap natin ang hustisya at katarungan Opo. sa mga kalabisan ng mga opisyal ng ating gobyerno. At ako naman po ay merong history na ganyan dahil sa PDAP scam, sa mga pag-aabuso ni Arnie Teves. At natural lamang po na hanapin ko yung mga kasamahan ni Orly Gutesa dahil hindi ako nakampante doon sa mga nangyari sa Senado, no? Parang kulang eh. So kung mabigyan pa ng karagdagang ebidensya o suporta yung mga nauna nang isinalaysay ni Orly Gutesa ay kailangan gawin din natin. So kaya po ay exerted effort na mahanap ang mga sundalong ito. Ano po ito? Sariling inisyatibo niyo po, attorney? Opo. Yes, sir. Gaano katagal niyo po itong tinarbaho? Tsaka gaano niyo katagal na kumbinsi itong, initially, 18. Sabi niyo nga po kahapon baka may kasunod pa. Doon sa 18 muna. October pa ho ito, nakakausap ko sila. Opo. And then, unti-unti po na napag-uusapan namin yung sitwasyon ng ating bansa. At noong Enero ay nagsabi sila na handa silang isalaysay ang kanilang nalalaman. At natapos nga itong Pebrero yung kanilang affidavit at saka sila po lumabas. Ano pong naging triggering factor para makumbinsi nyo sila, attorney? Alam niyo po, yung isa kasi doon, namatay yung apo niya noong Enero sa ospital. Opo. At sa simpleng sakit ay namatay dahil walang maibigay na gamot yung hospital. At nung nalaman nga na ang maaaring dahilan ay yung ninanakaw nila ang pondo na para sana sa mga tao, para sana sa mga serbisyo, ay doon siya nagmuni-muni at sinabi niya na kailangan lumabas sila. Ano? Pagkatapos po ay kinumbisi niya yung mga... Attorney? Naku, naputol. Nalobat ata si attorney. Oo nga. Tawagan natin kung may pagkakataon pa. Mukhang, di ba, mahalaga yun no? Kasi yun ang tinatanong ngayon ng marami, paano natipon yung 18? At sabi, may second batch pa rin. Di ba? Maaari. Balikan natin mamaya. Mamaya. Maganda yung kwento ni Atty. Levy Baligod Pero dyan, kung babalikan natin yung mga salaysay ni na... Nung nagsisimula pa lang ito. Doon pa lang sa Senate Blue Ribbon. Yung kay Gutesa pa lang. Yung BGC Boys lang. Wala pa si Gutesa. Nung kay BGC Boys lang, di ba nabanggit ni Alcantara na talagang nagdi-deliver din sila ng maleta? Diba? Talaga. At yung Fairview, di ba? Yung may ginagamit yung sasakyan, mga maleta din yun Pero ayaw ko kung saan nila, kasi dinadala nila kay Alcantara. Si Alcantara ang nagdi-deliver doon sa kay Saldico daw. At saka kay may maleta, di ba? So, ibig sabihin, kung pinaniwalaan natin si Alcantara, tapos dumudugtong lang dito yun di ba? Sa kwentong ito na puro din maleta talaga. Talaga kasi paano mo nga naman daang milyon Ang iba lang na kwento ay yung binabanggit ni
Senador Lacson, di umano'y kwento naman ni Yusek Bernardo, Oo. na naka-armored ba naman? Ay, Nandun iba yung naman mga yun. pera. Oo. Kasi billion-billion na raw eh. Ano ba yun? Siguro Kay ay... Trigib at ayan, tsaka kay Yusek Bernardo naman yun. Pagka maleta, dito lang sa mga maliliit. Hindi, malaki din yun kasi... Ano ibig sabihin? Kasi kung armor ban, hindi na maleta yun eh. Oo nga. Kasi yung armored na ban daw ata, naipon. Naipon. Naipon daw. Sabi, Yung madami kinokolekta. na itong naiipon na ito, kunin mo na. Oo. Naging sagot, di namin, next time na muna kasi busy tayo ngayon doon sa pangyayari nga kay Digong. Yun nga yung nakapagtataka, no? Oo. Na ito, maleta, dito nagugulat tayo eh. Yun na nga. Gusto natin imbestigahan. Pero nung binanggit yung mga, yung ban-ban, ang tagal na, Armor ban, wala pa tinatanong tungkol dyan, di ba? Ay, Oo. Aha. Anyari kay attorney? Nalobat ata, sayang. Maganda sana yung... Bakang may naghahanap pa ata ng interview sa kanya. Ha? Mamaya po, balikan natin kung may pagkakataon pa si Attorney Baligon. Mag-usapang matino muna tayo. Ganun ba? May usapang matino tayo. Wala pa daw. Ginagawa pa ha? Eto ngayon ang sagot, Jen, ha? Eto ang sagot ng mga... Etong matinong sagot ng mga nabanggit na pangalan. Ayun. Bakit nyo kami binabanggit dyan? Ayan, yan. Kasi isa-isa muna kanina eh. Hindi. Sige. Anong maleta yan? Sabi ni Congresswoman Franz Castro, Ba, siya ang unang sumagot, ha? siya ang unang sumagot, Gosh, sabi niya. nabigla po ako Sabi ko sa iyo eh. na naisama kaming makabayan dyan sa nakatanggap daw ng mali-maleta. Talagang dinay namin ito. Walang katotohanan yung mga nabanggit dyan sa affidavit na yan, na unsigned. Yan. Kaya tingin natin, distraction ito, parang pusit tactic na ililis ang usapin dun sa mga pinag-uusapan ngayon. Talagang hindi mag-get over kay kay BP Sara eh. No? Aha. Oo. Talaga naman, oh. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, Ayan, si Pulong naman, mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Ha? Delulu, tawag sa mga ganyan. Delulu. Ano ang sabihin nun? Delulu. Ganon? Hindi po natin masyadong binibigyan ng pansin. Ang gusto namin ni Nelson Lululemon. Lululemon. Dahil wala naman pong katotohanan yon. Wow! So yun lang po, huwag tayong delulo. Huwag. Delulo. Sabi naman ni... Sa Bisaya, masama ang ibig sabihin kasi. pagtatagay mo yun, di. Nga. Sabi naman ni Representative Leila de Lima, Ayan, oo. how preposterous. Wow! Sobrang nakakatawa. Ang Yung pinalalabas... salitang professorus, una ko narinig yan kay Digong eh. Kay Digong, oo. Kay Digong. Oo. Nakakatawa ang pinalalabas nilang isa ako sa mga pinadalhan o tumanggap ng maleta. Clear demolition job. Concoction of lies. Oo. I absolutely and firmly deny any such ridiculous claim. Wow. Ayan. Sabi naman ni Representative Sia Alonto Adjong, Yan, oo, mabait yan. Si Kong Sia, kilala ko yan eh. oo. Ang sabi niya, quotation mark. Oo. Yun lang. Alam mo sinabi? Ay, naka-quotation mark lang dito eh. Oo. Ganon din ang sabi ni... Tingnan mo. Tingnan mo yung script. Ay, ito. Oo. Ano sa akin meron eh? Ano sabi I niya? don't think they deserve Ayun, a decent yun. answer from me. Bakit sa akin quotation mark? Ayun. Ang hirap mag-argue sa kasinungalingan. Yan ang sinasabi ko. Naglabas ng statement ang Navy, sinasabing some of them are not even entered officially the service. Some of them were discharged dishonorably. So they don't even deserve decent response from me. Ba? Those who were behind the press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Marites anya ito? Ba? Chismis. Ayan. Ano pa? Si Kong Manuel. Raul Manuel. Joint statement pala ito, Congressman Franz Castro at saka Arlene Brosas. Malinaw ang track record ng Makabayan na hindi nagpapayaman sa pwesto. These are fabricated charges
designed to intimidate us and to undermine the people's quest for the truth and accountability. Yan. Parding na mga mababatas. Sumagot din pala si Chairman Garcia. Yun pala, Ano sagot ni Chairman? Si Comelec Chairman George Garcia, sabi niya, nagsilbi akong abogado ni dating Congressman Saldico. Wala akong ugnayan sa kanya nang maitalaga akong Comelec Chairman. Ayun. Baka naman napagkamalan nila, Jen, na... siyempre, abogado siya ni Saldico noon. Yun na nga. Di ba, may mga... Ano yan? Parang acceptance fee, di ba? Baka nga, no? Mga sweldo. Baka marami siyang hinawakang Ako kaso. yung kay Chairman Garcia, baka medyo... Well, tignan natin, baka ano ang masasabi. May ugnayan talaga siya noon pa eh. Kliyente, di ba? Kliyente niya pala si Kong Saldi. Hindi naman komo diniliberan mo ng pera eh. Opo. Di ba? Tama. Pwede nga yun. Baka siyempre, lahat ng deliver, akala nila illegal na. Baka naman yung iba doon bayad lang. Boss, bayad po, darating sa inyo dyan. Akala naman nung Marine siguro, kasama din ng... Hindi yan. Hindi. Sige. Saan mo bayad dito? Alam mo na. Ayun. Ayun ang sinasabi na. Benefit of the doubt yan. Well, yan po ang sagot ng mga ilan sa mga nabanggit. Wala pang nagsalitang senador, Jen? Parang busy sila sa hearing kanina. Hindi rin nila ito pinansin. May ibang hearing kanina eh. Sa bagay ako dyan, kung ako talaga ang napasamang pangalan ko diyan, hindi ko rin papansinin eh. Kasi tama yung sinabi ni... sino ba nagsaliting... wala namang perma yan eh. Sino bang nagsabi noon na wala itong perma? Leila de Lima ba? Si Yalon Tojong. Ang hirap niya mag-arbitrate sa kasinungalingan. Naglabas Ay, ni Franz Castro. si Franz Castro din. Sabi, unsigned eh. Huwag niyo munang sagutin habang hindi pa official document. Kasi sabi nga ni Attorney Baligod, wala pa naman siyang nilalabas na official eh. Baka kasi akala ni Atty. Baligod, holiday ngayon. Ay, hindi holiday. Hindi po holiday. May pasok po ngayon. May pasok ngayon kasi sabi niya holiday niya ngayon eh. Bukas nga mga bangko eh. Bangko, eskwelahan, pati nga color coding. May color coding ngayon eh. Meron Kasi akala niya February 25. Kasi yung mga nakakaraan, lahat ng February 25 holiday. Yun, holiday. Ay, dapat nga pala, nasabi natin dapat kay Atty. Baligod doon. So, yun po. Kaya tama yung sinabi ng mga dito, dyan, yung mga hindi sumagot pa. Huwag muna kayo sumagot hanggang hindi official. Tama. Kasi baka pagka pinalito, kagaya nitong isa dyan, wala naman pala. Di ba, may burado yung isang pangalan. Baka kasi nga nagkamaling, nailagay lang eh, di ba? Ayun. Oo. Baka kung sino ang nagbanggit ng pangalan dyan. Kaya... Siguro, ganyan ang advice sa mga senador. Huwag muna kayo mag-comment. Hindi pa naman official wala pa yan naman, Pero... Sabihin na natin. Maging ang Malacanang, wala din eh. Pero banggitin na natin kung sino-sino ang mga nabanggit dito dyan. Sa affidavit na unsigned. Sa Senado. Para kami na ang para mabuo. Kasi baka sabihin, bakit naman yung mga congressman lang binasa ninyo? Sige. Ayan. Natatandaan namin, sa ngayon ay ang mga sumusunod na mamabatas ang aming naalala na nadelibera ng pera. Dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Nag-deliver daw sila sa Hema D. New Manila. Kay Senador Chis Escudero, December 2024. Nag-deliver din sila sa Green Hills Subdivision sa isang bahay, 6 na? medium size na maleta. Magkano ba yun? Mga 30 to 40 kung... Yung medium size ay 30 to 40 million. 6 times 4. Baka naman yung time na yan, kamuting kahoy yung dala-dala niyan. 240 million pesos to Sa Hema D. Hindi. Sa Hema D, 4 lang. Kay Cheese. Dito, 6. Kay Senador Erwin Tulfo. Senador na siya o dating mambabatas pa Senador na banggit dito. Ganun. Senador Loren Legarda. 2 medium size na maleta. Sa Cambridge Street, North Forbes Park. Senador Bong Revilla. Bakit? Di ba hindi na siya senador dito? Dating senador na to 2 medium size na maleta
Di, anong taon? Kasi last... 2024. Hindi na nga. Dati na eh. Medium size na maleta pagkatapos ng meeting niya kay Saldico. Ayun. Sa... 2024, hindi na siya senador yun. Ba't pa siya makikipag-meeting kay... Hindi natin Baka alam. nagkamali yan. Oo. Oo. Tapos, nag-deliver din kay Senador Tito Soto 5 large na maleta. Large, teka muna. Senador na siya that time? Oh. 50 to 70 million. Large na maleta. Oho. Sa opisina niya sa isang building sa Baclaran. May baklaran na ba siya? Office? Kay Secretary Mark Villar noong 2022. Ay, hindi pa siya senador dito. Hindi, ano na siya? Senador na. Dati na siyang senador. Pang second term niya ngayon Mark Villar Re-election siya Hindi, ngayon. nung binigay na 2022. Ano, DPW Secretary? Hindi, tama. Election, ano na yun? Baka hindi pa nag-e-eleksyon. Hindi, ano siya noon? Secretary DPWH ang nakalagay dito. Okay, Oo. that time. Oo. 7 medium size na maleta. Sino nang sumagot na senador? Ayun si Senate President Tito Soto. Ano sabi? Ayun. Merong binabanggit kanina eh. Anong sabi ni Sen Tito? Anong sagot? Direct, meron ba? Meron. Nakita ko dyan sa prompter Meron, kanina. may sagot si Tito Sen. Andito na. Ha? Nasa item natin eh. Ayun yung sabi niyo. I will not dignify ano to? Tall story allegation. Ano yung dignify tall story allegations? Nakakatawa. Baka hanapin ng asawa ko 5 maleta. O nga naman, magagalit Naku po, saan mo dinala? Hindi na niya ano yan. Baka mamaya mahirapan magpaliwanag pa kay Madam Helen. Ano, ha? Mukhang yun ang mangyayari. Baka yun ang mas problema niya ngayon. Ano? Napapagalitan tayo. Pero kung hindi, wala naman talaga. Sabi niya, parang dating yan eh. Wala akong ano eh. Mamaya, hanapin sa akin yan Pero eh. alam mo mga misis, hindi basta-basta. Saan mo dinala? Nako. Talaga na. Natawa ko dun Yan. Ayun. Ano tayo? Ang sabi naman ng Palasyo, Jen, Malacanang, nako po, sino bang gumawa ng script na yan? Napaka-lousy. Lousy. Ayun. Ito sabi ni Attorney Claire Castro, Yusek, ano masasabi mo doon sa mga mali-maleta daw? Yusek. Malingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. Same people. Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila. Nakasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ayun. Ayun na. Tama na. Ayos yan. Lousy script. Oo. Imbestigahan kung kanino galing yung sasakyan. Ang nagsundo doon sa mga ano. Oo. Pagkatapos ng... So yun ang abangan natin ngayon. Oo. Sino kaya may-ari? May tsak nga naman, masusundo doon sa kanila. Oo. Oo nga, no. Siyempre, kung mayroong ganyan, may counter ano yan, ano? Investigation, Importante counterintelligence. yan. No? Kung sino may-ari ng sasakyan. Oo. Kasi siyempre, Diyan tsak yan, may involvement yun. Diyan guguho ang testimonya nito. Pagka nalaman kung sino may-ari nung sumundo sa kanila. Hindi nung nasa likod daw. Ay, ito na. Ipinahayag po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plano na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028. Ibang Sara to. Ha? Sara Duterte. Di ba, men, Sara nung iba ito. Akala ko ba? Oo nga. Sorry. Akala ko ba? Bakit ito? Reaction ito, reaction eh. Ha? Reaction. Hindi. Alam ko ano ito. Ito na yata yung segment.
Yes, yun na nga. Eh kasi nga, yung desisyon daw po ito ni BP Sara ay nagdulot daw po ng iba't ibang reaksyon mula sa mga politiko at maging sa mamamayan. Ang ibig sabihin nito, alamin po natin. Ano po ibig sabihin nito? Ayun. Dapat di yun na nilagyan lalo ako naguluhan. Attorney Rowena Gualzon, usapang matino. Attorney! Magandang hapon po. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod dito sa Usapang Matino. Andito po tayo ngayon. We are very honored at sa kabisi niya ay talagang naisingit ito ng aking kaibigan na si Professor Malu Tiquia. Hindi na po siya iba sa atin. Lagi na po siyang na-interview dito at sa ibang network. Si Prof. Malu Tiquia ay may master's degree sa UP, sa Master in Public Administration, at may master's degree po din po siya sa George Washington University sa degree na Political Management. Welcome, Prof. Malu. Welcome. Ay, salamat ha. Salamat sa paanyaya. Magandang hapon, magandang araw sa iyong mga tagapakinig at nanonood. It's a pleasure to be here. Thank you. So, Prof. Malu, let's get down to business right away. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon doon yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman ayaw na nilang pumirma kasi baka daw marisbakan sila. Oo. Tama sa yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay BP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman natin yan, pag walang quorum, mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday. Para mabuksan. Para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na
talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga ang kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kasong impeachment kay Bongbong Marcos. Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Hindi ba? At mahirap ang 16, ha? Kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila, pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3 liliit. Hindi. Ang Constitution nakalagay. Ang Constitution nakalagay na dapat 2/3 siya ng total na 24 na senador. So, 24, ang kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, sa ngayon, binibira nila lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Legarda dyan? Kasi nasa majority siya. Di ba, isa sa 15. Doon sa 9, ang object nila, alsin yung 3 pa, alsin si Bato, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the 24. Yes. Whatever happens, they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. So, everything here is now political. Because they know that they cannot reach 16, and yet, itutuloy nila para pabuksan yung bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Alam mo, yung maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may hahanda mo ngayon ang partido. Alam naman natin wala siyang partido. Ang pondo, alam rin natin kulang si BP Inday ng pondo. Ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan 3 para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon sa, usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon napaaga. So merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject to attacks, ang parating ang sinasabi ni... Ever since naman 2022 pa, 2023. Di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, ako, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay. Pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban, mapipilitan ngayon si administrasyon na sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang numero mo ay ganyan. Ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi mo sila naghahayag na anti-Marcos sila. Yan yung Ontiveros. Pink, yung Dilaw, at saka Makabayan. Di ba? Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos bloc? Hindi ba si BP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So doon kung i-contrast mo ngayon yung opposition, doon pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, anong sinasabi nila?
tahimik sila. No, wala silang BBM resign. Oh, samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao, wala naman silang nakikitang maitatapat, no? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema lang, attorney, alam mo naman ito, hawak nila COMELEC. Correct. At So, marami silang pera. maraming Hawak nila pera. mga congressman May at mayors. makinarya. Di ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yes. Ang problema, hindi porket tumawid ka, kay aakapin at tatanggapin ka agad. Kasi tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost? Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. Pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference, Attorney Guanzon, is si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. Yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the time of Digong, he also had a few governors only. Yes. So, sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. So, Fighter ang mga Bisaya. So, pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni BP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi, pag bumabalik uli. So ito, halos, saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah. Weak lang siya sa Calabarzon. Yan, yung sa Luzon, di ba? Pero La Union, may ganyan. sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga. Yun talaga. That is the campaign anti-corruption trigger. campaign talaga. To reform the government. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side, financially. Kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. Di ba? So tatanungin ka ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang mastermind? Yes. Kung hindi nyo yun sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa Lalo na at 1998. walang nakukulong. Precisely. Hanggang ngayon, si Martin hindi nakulong. Si Garjola hindi nakulong. Ang kinulong lang nila, si Revilla. That's not... parang yun lang kasi gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Dahil sa Cavite. Pero sa survey ngayon, Prof. Malu, anong recent survey ng Publicus Asia, where you are the chair? Yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Wow. Ang trust niya nasa 30s, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, ang trust rating ni Bongbong, magkano? Nasa 30, 28. Di ba 14? Oo, 14. Sa trust, 14. 14. 14, oo. Yeah. So, pag nakikita mo, yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At hindi siya nakakabalik. Ang difference kay Inday, meron siya ng blip, tapos umaangat ng konti, blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang nagpapaangat sa kanya? Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan yung basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo basagin ang isang Duterte sa sarili niyang baluarte? Tsaka, ang mga tao sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, may identification connection Di ba? Na we would rather trust somebody who is from our region than someone who is from that region and
has a record of corruption. Diba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this Tapos, diba? massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Oh, Hindi naman Yung let's tayo, move forward. Oo, Yeah. let's move on. Sinasabi Oo. ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. And I think, Prof. Malu, trust is really a number one standard ng voter. Oo. Diba? Ang trust kasi yan yung nagde-determine kung paano ka mag-convert eh. Meron kang preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba, karamihan naman yan universal. So awareness over trust is equivalent to your preference. Wow. So denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Ito yung simpleng example kay Presidente. Pag nawala ang tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? It's a hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. You know, a very simple thing. It's a hair follicle test. Hindi magawa ni BBM, which shows that our suspicions are true, that he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, diba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung VAT na yan, mga hihirap ay nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan na he's a lame duck? Have you ever seen a president na after, in less than 3 years, ay hindi na siya ang political front runner? And sinaksak niya yung vice president niya and the people sympathized with her. So, BBM has a serious trust problem and he doesn't seem to care. Yes, and just a reflection of the use of the drug, it shows in the decision-making process eh. Right. One time you're north, then suddenly you're east, suddenly you're west. So pag tiningnan mo yung stability in terms of policy, ano ba talaga tayo? Hindi natin maintindihan kung yung larong ginagawa at kung minsan nagdesisyon na sa cabinet level, pagkagising bukas iba na naman. At tingnan mo yung China, di ba? Una niyang pinuntahan, China, ng start of the year in 2023. Yeah. Oh, tapos biglang pivot 360 degrees sa Amerikano with EDCA. Okay. Oo, yeah. Tapos every time na may New Year celebration, yung wife nandun. O kahit sa Chinese embassy. Oo, kaya ikaw magtataka ka, ano ba ito? Tapos may signaling na minumura, may signaling na persona non grata, may signaling na... So kung ikaw ay talagang on top of your job, sasabihin mo, sandali lang, huwag kayong maingay kasi ako ang architect ng foreign policy. Walang ganon. He also did that to former President Digong Duterte. Di ba? May statement siya na, I will not. We are a sovereign country. Yung sa ICC. We will not. Diba? Na ganun si Bongbong. I will not. Kaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Ganyan. Anong ginawa? Ano nangyari? Di ba? Ano ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Lalo na dun sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is sa private hotels.
Hindi naman sa government, walang tiningnan na data, ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Di ba? So makikita mo, sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. In terms of Hindi na yan- political move. Tapos, That di was ba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos No. anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yes. Diba? And if he dies there, God forbid, Ay, oo. VP Sara will win by a wide Oo, margin. kasi tatlong senaryo yan. Maibalik, siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay, matindi rin dahil yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa sa inyo, pati tatay. Pag namatay doon, Lalo na. naku, Bing. Lalo na. Kung yung kay Cory, ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak, Dahil hindi wala naman overwhelmingly. kaplano-plano si Pinoy. Yes. Itong kay Inday Sara, talagang mahihirapan sila dyan sa ginawa nila. Plus ngayon, talagang may balwarte. May balwarte. Mindanao and Eastern Visayas. Cebu, Bohol, Dumaguete. Central, Central Visayas. Kaya ang parati kong sinasabi, siguro yung preference, she will have to earn that kasi race eh. Pero in terms of balwarte, sino bang may solid base? Sa lahat ng mga kandidato, wala akong nakikita may solid base. Siguro si Ilocos is Robredo. not even bongbongs now. Oo. It's Aimee Marcos and El Chavit. Si Robredo siguro sa Naga. Pero dahil clannish rin ang Bicolano, kung bumoto from Raul Roco to other kwan, pwedeng competitive. Pero Iba rin sa Sorsogon. pag pinagtapat mo sila, sandali lang, ano ba ang governance model? Parati nilang sinasabi, itong si Robredo, walang COA. Ito may COA. Ikaw naman galing ka sa COA. Di ba? Nagkaroon sila ng ruling ng COA. So, anong problema? Hina-highlight nyo lang na gustong palabasin kasi na kurakot. Yeah, that's what I've been saying from the start. Why I opposed that first impeachment against VP Sara. I said that is not an impeachable complaint. Lalo na that COA now has rendered an unmodified opinion. Kasi sabi ko, pag hindi niya ma-liquidate yan ng tama, ipapasulit sa kanya ng COA. Di ba? At saka lang kung ayaw niya isulit, saka siya kakasuhan. Yeah. But that's not betrayal of public trust. Because lahat sila may confidential fund. Si Bongbong, 4.3 billion ang confidential fund. Diba? Kung i-compare mo at pag tiningnan nga natin yung confidential fund kung saan ginamit, baka magulat tayo dahil karamihan illegal. Kasi naman secret yan Pagmalo. Nasa loob yan ng envelope Yeah. Doon yan sa office of the chair ng COA. Binubuksan ng isang director assigned to that. So, kung gusto nila ng Malacanang na magic lang yan, bukas sara. Diba? Or magbukasan tayong lahat. Dapat. Makita Diba? natin kung Sinasabi ko, sino ang nagpapakatotoo. Lahat ng may mga 1 billion and up. Yes, Diba? yes. Buksan nyo. Yes. Bakit hindi nyo buksan? Kasi politika. Political lang. I think, Prof. Maluha, the congressmen are losing wind. Sabi sa akin nga ni Senate President Soto, ako lang personal, I interviewed him Ako personal, commissioner, ganyan, dami pang trabaho, why focus on this? Pero pag umakyat yan sa amin sa Senado, wala akong magagawa, I have to do my job. Pero siya personal, he's losing wind. At saka siya ang That's presiding, di ba? Sabi ko kasi, is it not na ganyan-ganyan because of your statements, biased ka na. People are saying you're biased, so maybe you should inhibit yourself. When he inhibits himself from voting, they're less than 16 lalo. Yes, immediately. But I just raised it sa kanya para aware naman siya na kung ang Senate ay nagfa-function as judges, then they should be fair. Especially the presiding should be fair, di ba? Kaso
bitaw na siya ng mga salita, Oo. di ba? Kaya siya may contempt case Diba, ngayon eh. inatake pa ang Supreme Court. Oo. So yung sabi mga ko, ganun, they're saying that you're biased. Yeah. Siyempre, he defended himself, Yeah. but nakita ko na parang wala na rin siyang gana. Oo. parang rin si Senator Ping. Di ba sabi niya, I will follow where the evidence would lead me. Oo. So ngayon, ang challenge, ngayon nagsalita itong 18 na Marines. May affidavit. At saka siya, dati siyang sunod ng pulis. Oo. General. Oo. Yung ba bubuksan nila uli yung hearing na pinapaikot niya yung committee report halos walang gustong pumirma dahil nga loaded yung report at Tsaka hindi pa wala daw, tapos. hindi daw kasabot si Martin Oo. Luther King Romualdez. Wala daw evidence. O ngayong sinabi na yan, hindi ba yan evidence? Oo, nagatid sa bahay. Oo. Hindi ba? Nagatid sila sa bahay. Oo. Ni mismo. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko yung bang Homeowners Association ng Forbes ay hindi pa ba dito Oo. Nababahala, no? nababahala Yeah. that this is going to be a security risk? Oo. Hindi ba? At saka maganda ito. Noong una, si Gutesa, isang tao. Ngayon, 18. That's correct. Sige nga. Wow. Subukan nyo. Kaya mabigat Meron to. pang 10 na reserba. Oo. Meron pa ba? Meron pang 10. Hindi lang... Hindi pa lumalabas. Hindi lumalabas kasi tinitingnan nga kung paano i-handle itong 18. Oh my Oh. gosh. So, kuha na sila. Malapit na sila ma-checkmate. So ngayon nag-issue ng request sa Senate nag-move siya na investigate ng Senate itong declaration ng 18 si Amy Marcos, Oo. di ba? At ang plano ni Attorney Baligod, ang pagkakasabi sa akin ay dadalhin daw ang affidavit sa ombudsman. Correct? Yes. At ang That's the next affidavit step. kay Senator Ping Lacson. That's correct. Oo. That's the next step. Ay, tapos nung nalaman namin, sabi ko, bakit mo pa dadalhin doon? Sigurado naman tayong hindi papansinin. Well, if there's going to be a complaint, di ba? Yes. For plunder, Oo. for graft, ganyan. Pero, hindi yun ganun kadali. Oo. Especially na yung ombudsman, obvious ba? Rimulya yun eh. Do you think that he will indict Yes. BBM? Yes. Di ba? And when his brother may be the next presidential Yes, candidate of Bongbong di ba? Marcos. Oo. Wow! Mga kababayan, mainit po talaga ang balita lagi pag si Prof. Malutikia ang bisita natin. Kaya baka naman po, after several weeks ay babalik po siya dito sa Usapang Matino. Maraming salamat, Salamat, Prof. Malu. Attorney Bing. Thank Maraming you. salamat. Thank you very much. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Ay, salamat po. Usapang Matino. Wala na rin kaming oras. Yan na rin po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At bukas alas 5, mga balitang totoo, kompleto, 100%. Bye!